Tatay na nabagok habang binubugbog ng anak, patay! Senator Risa Ontiveros, binigyan ng ultimatum ang Bureau of Immigration. Magkakabalasahan daw dahil sa mga issue kina Alice Go at hinahanap pa rin si Harry Roque. At multi-Grammy Award-winning hip-hop group na Black Eyed Peas, magko-concert ulit sa Pinas. Patay ang isang lalaki matapos barilin sa muka sa Toledo City, Cebu. Inaalam pa ng mga pulis ang motibo sa krimen. Narito ang marangkadang balita ni FMR News Cebu correspondent Clark Pasuit. Nakahandusay sa damuhan at naliligo sa sariling dugo ang isang lalaki ng datna ng rescue team. Batay sa investigasyon ng pulisya, binaril siya sa muka ng di patukoy na salarin sa barangay Bunga, Toledo City, Cebu kahapon ng hapon. Dinala siya sa ospital pero binawian din ng buhay. Kinilala ng pulisya ang biktima na si Joshua Alferez. Base na rin sa pahayag ng ilang testigo, ikinasa ng pulisya ang hot pursuit operation pero nakipagbarilan umano ang 4 na suspect nang makita ang mga pulis. Napatay ang isa na nakilalang si alias Janjan. Isa ang nahuli habang nakatakas ang 2 iba pa. Inaalam na ng Toledo City Police ang motibo sa krimen. Clark Pasuit, umaarangkada sa pagbabalita. Sa iba pang balita, hindi na umabot ng buhay ang isang lalaki na nalunod umano matapos mahigop ng tubo na bahagi ng cooling system ng isang planta sa Iligan City. Narito ang marangkadang balita ni FMR News Iligan City correspondent Jam Nueva. Breadwinner ang 22 anyos na si Aldren Pamisa at ang kanyang pagpanaw malaking kawalan sa kanyang itinataguyod na pamilya. Alas 8 ng gabi nitong Lunes nang malunod si Aldren habang nangingisda sa barangay Kiwalan, Iligan City. Base sa investigasyon, sumama ang biktima sa mga kaibigan na mag-spear fishing. Habang nangingisda, dumaan ang grupo sa bahagi ng dagat na malapit sa bahagi ng energy plant, kung saan nandoon din ang tubo na nagsisilbing water cooling system ng planta. Suski pag flashlight na mo ma'am, amo ba din kauban? Gana ba nasulod bitaw siya ma'am kanang yang 80% siyang lawas na nasulod din ang ulo o kamot na sa gawas gana siya ma'am ba. Dayon ni singgit-singgit mi dito nya dugay kay makagawas ang kuan ma'am kanang mga guard bitaw 30 minutes pa guro ma'am. Grabing yan nana sa silalo man 30 minutes pa din ay din tawagan nila ang kanang operator bitaw sa katong intake pipe bitaw para ipapalong. Din yana ra sila ma'am nga dili basta-basta mapalong kay kana daw nga machine ma'am minilyon daw na maguba daw kung dito palungon so hinahinayon nila palong so naabot lang isa ka oras ma'am ayha pa na mo na retrieve ang kauban pero wala na ulahin na yun ang tanan. He was aware na pala doon sa mga kasamahan niya that they are not allowed to pass through doon sa na may because aware sila na meron talagang cooling system doon, but suddenly he jumped in the sea at saka baka may nakita siyang isda, sinundan niya at yun doon na siya nahigop. Sinubukan pang sagipin ng kanyang mga kasamahan ang biktima at dalhin sa ospital. Pero idineklarang dead on arrival si Aldren. Ayon sa mga otoridad, posibleng may pananagutan pa rin ang planta dahil sa kakulangan ng babala o signages na nagbabawal sa pagpunta sa bahaging iyon ng dagat. Nananawagan naman ang pamilya ng biktima na tulungan sila ng planta. Kami ma'am, nga matabang po sila unta ma'am. Kay di raman ni sila nahitabo ma'am, matabang po nanta sila sa among ma'am kay wala jud mi ma'am. Dayon kay luoy kayo yang ginikanan ma'am oy. Mura jud na gisaligan. Sa ngayon hindi pa nakikipag-ugnayan sa pamilya ang pamunuan ng planta at wala pa rin itong inilalabas na pahayag kaugnay ng insidente. Jam Nueva, umaarangkada sa pagbabalita. Patay ang isang magsasaka matapos mabagok ang ulo habang binubugbog ng sarili niyang anak sa Imelda, Zamboanga, Sibugay. Base sa investigasyon, nagalit ang suspect sa ama nang sitahin siya nito matapos makipag-inuman kasama ang kanyang mga kabarkada. Pinagsusuntok ng suspect ang kanyang 49 na taong gulang na ama hanggang sa mabagok ang ulo nito sa semento. Dinala sa ospital ang biktima pero idineklarang dead on arrival.
Nahuli rin agad ng suspect sa kanilang bahay. Naharap siya sa kasong reklamong parricide. Walang habas na nanaksak sa highway ang isang lalaki sa Del Gallego, Camarines Sur. Sinaksak ng suspect ang mga dumaraang motorista. Kabilang sa mga sugatan ang 2 barangay tanod at 2 residenteng umawat sa suspect. Dahil nagkapisikalan, nasugatan din ang suspect. Nang maaresto siya, nagawa pa niyang kalasin ng posas saka tumalon sa ambulansya. Pero nahuli ulit siya. Maharap siya sa patong-patong na reklamo. Ayon sa mga otoridad, posibleng may malalim na pinagdaraanan ang suspect kaya siya nag-amok. Nasaan si Harry Roque? Yan ang tanong ni Senator Risa Hontiveros sa Bureau of Immigration. Binigyan ni Senator Hontiveros ng 15 days na deadline ang BI para magpaliwanag. Narito ang report ni FMR News Senior Correspondent Willie Delgado Jr. It's either the Bureau or the embassy who is not telling the complete truth to the committee. Sa halip na paglinaw, mas maraming tanong ang lumitaw sa Senado matapos aminin ng Bureau of Immigration na hanggang ngayon, hindi pa nila matukoy kung paano nakalabas ng bansa ang mga guo noong nakaraang taon. What is the BI doing if not finding out paano nakatakas si Guo Huaping? Then at the very least, finding out kung mayroon ba at kung mayroon, kung sino ang kasabwat sa loob ng Bureau. Ayon sa BI, patuloy ang kanilang internal investigation pero wala pa silang tiyak na sagot kung may opisyal ng gobyerno ang nag-abot ng tulong sa paglabas ng bansa ng mga guo. I'm sorry, but as of this time, we don't have any information kung saang ports or subports nakatakas sila guo siblings, Madam Chair. Pero para kay Hontiveros, hindi na sapat ang paulit-ulit na sagot ng BI. We don't know anything. 4 months later, more than 4 months later, kung paano sila nakatakas, kung may tumulong ba sa kanilang mga opisyal o kawani ng gobyerno natin, pati sa BI. Dahil sa kawalan ng konkretong sagot, binigyan ng 15 araw na deadline ng senador ang Bureau of Immigration para maglabas ng kompletong ulat kung paano nakatakas si Alice Guo at sino ang tumulong sa kanya. We will submit any compliance report as soon as possible, Madam Chair, to your office. The soonest possible was last year, Director. Paulit-ulit po yung ganyang mga, we will submit. Haba po ng pasensya ng subcommittee na ito at ng mga miyembro at ng chair. Samantala, lumutang naman ang pangalan ni dating presidential spokesperson Harry Roque. Tanong ni Hontiveros, may kinalaman ba si Roque sa kaso? Last but not the least, for now, for the BI, nasaan na nga pala si Harry Roque? Matatanda ang dating iniugnay si Roque kay Guo matapos lumabas ang kanilang mga litrato na magkasama, ngunit hanggang ngayon, hindi pa ito lumulutang. Habang patuloy ang Senado sa kanilang investigasyon, isang tanong pa rin ang nananatiling bukas. Sino nga ba ang tumulong kay Alice Guo at nasaan si Harry Roque? Willie Delgado Jr. umaarangkada sa Pagbabalita. Ngayon, makakasama natin ang live via phone patch si Bureau of Immigration spokesperson Dana Sandoval upang pag-usapan ang mga naging pangunahing punto sa nagdaang Senate hearing. Ano nga ba ang mga naging findings at paano ito makakaapekto sa mga polisiya ng ahensya? Magandang hapon po, Ms. Dana. Magandang hapon po sa inyo. Okay, ano po ang aksyon ninyo dyan sa BI para po matugunan ang ultimatum na ito? Yes, handa po tayo sa pamunuan po ni Commissioner Viado na magsumiti po sa Senado ng lahat ng impormasyon na nakalap natin tungkol sa illegal na pagtakas niya former Banban Mayor Alice Guo and former spokesperson Harry Roque. Ito pong investigation namin has already been ongoing and is still ongoing. Ang nakikita po natin na malinaw po sa atin ay hindi po sila umalis
through formal channels sa mga paliparan or doon sa mga formal na port. They left the country illegally through areas not covered or not under the jurisdiction of immigration. Mukha pong ang kanilang kinuha or ginamit na ruta ay yung mga baybay dagat natin at doon po sila illegal na umalis. Kaya atin po, although it is not under the jurisdiction of immigration, we are still very interested in seeing this through para malaman po natin kung ano yung mga lugar na inaabuso para gamitin po for illegal cross-border. Kasama po natin yung Interagency Council Against Trafficking na siya pong naggawa ng isang study upang pag-aralan po itong mga illegal areas of exit na ito. At kalamdapan po ng tusyon and compel siguro the agencies that should step up to make sure that these areas will not be used anymore by people to do illegal travel. Yes, Ms. Dana, tatanong ko lang ho, kasi isa sa punto na binigay kahapon ni Senator Ontiveros is medyo matagal na yung binigay sa inyo na oras na mag-investigate kung paano ba nakalabas si Alice Go. Pero yun nga umabot pa tayo sa puntong binigyan na po kayo ng deadline na 15 days. At medyo nahirapan ho ba tayo sa ginawa nating investigation kaya umabot pa sa kailangan bigyan kayo ng deadline po? Well, to be honest po, very limited yung nakukuha natin na information. We sought information from our counterparts abroad. Nakakuha po tayo ng information doon sa ilang mga detalye ng kanyang travel. Pero doon po sa confirmation ng actual port na pinasukan niya in Malaysia, wala na po tayong nakuha na formal na sagot galing po sa kanilang bansa. Ginamit din po natin yung ilang mga back channels natin, so we were able to get more information. But we have yet to see the entire picture. Hindi po nag-iisa yung immigration sa pagko-conduct ng investigation. During the Senate hearing, there are also a lot of other government agencies that have been pursuing this case. And so far po, mukhang immigration po ang pinakamaraming impormasyon na nakuha from our counterparts. And yun nga po, although we have received confirmation na hindi to via the formal channels dumaan, we still want to see this through all the way to the end for us to be able to see kung ano yung mga kailangang gawa ng whole of government approach na solution for illegal travel. Yes. So ang isa pa po nga tanong hanggang ngayon ay kung sino ang tumulong kay Alice Guo na makaalis sa bansa. Meron po ba kayong impormasyon? Siguro the BI is not in the position po to answer kung merong mga individual or kung sino ang mga individual rather na tumulong sa illegal na pag-alis ni Alice Guo. Pero iyan po ay we're also very interested in that. Kasi mukhang hindi po ito kaya ng isang normal na mamamayan na tumutog na lang basta sa mga baybay dagat natin. We know for a fact that there are people who assisted her. We know for a fact that this is a concerted effort. This was not done by just one or two people. Marami po ang tumulong sa kanya para magawa po ito. At gusto po natin hanggang dulo makasuhan po yung mga yan. Okay. Yun nga, Miss Dana, and partner niya, naintindihan ko yung sinasabi ni Mama Dana na sinasabi niya ay dumadaan sa back channels kasi nga pulo-pulo tayo, di ba? Maraming areas na So, paano natin nababantayan yun? Kasi mahirap naman na iraraso natin. Hindi, dumaan dun sa isang open area na hindi natin babantayan. Anong gagawin natin measures, ma'am, para mabantayan siguro yung mga ganyan pong lugar? Well, una po, nagkaroon ng pag-aaral yung iyakat kasi there are really areas sa mga pulo-pulo natin na maaari pong
gamitin illegally. And we have to accept this reality and we have to act on it as a nation kasi yan po ay talagang matukonsider natin na national security problem. And doon po sa pag-aaral ng IACAT, they were able to identify areas kung saan maaari pong gamitin to travel abroad illegally and key actors na maaari pong gumawa ng additional steps to safeguard their areas. Isa po sa malaking key actor dito ang local government units and local law enforcement in each area na may baybay dagat upang mas mabantayan pong mabuti itong mga common routes na ito for it not to be used for illegal travel. Okay, doon naman po sa tungkol kay Harry Roque, nasaan na po siya, Ma'am Dana? I am unable to share this at this point, pero we have sightings of him in numerous countries. Meron po tayo mga nakukuhang information from our counterparts. There was mention of Japan. There was an attempt to go to the United States. These are the places that we have information na nakuha natin sa counterparts natin, and we are continuously monitoring kung meron pang mga bagong movements sa kanya po. Nasa bansa ba siya o wala? Sa records po natin, wala po siyang official exit sa ating po mga palipat under the supervision of the BI. But sa nakikita po natin, there is information na maaaring gumamit din po siya ng illegal na pamamaraan palabas po ng bansa. Parang Alice Guo. Yes, oo. Yun nga, tsaka Ma'am Dana, yung katulad ito, yung may video kasi siyang lumabas na naman kanina eh. Parang yun nga, medyo kinagagalit ni Senadora Ontiveros na nakakapag-Facebook Live na madali. Mabilis siya na Ito, bago po ito, Ma'am Dana. Yes, Ma'am eh. Kumbaga, tsaka si Ma'am Senadora Ontiveros is nagbigay pa ng mga lugar kung sa ano. Nako-cross-check niyo ba to sa sarili niyong intel? Itong mga intel na nakukuha po ni Senadora Ontiveros po? Yes po, maraming intersecting information na nakuha po natin. Doon banggit po ni Senator Ontiveros at saka doon po sa mga nakukuha natin from our counterparts. It's important po na masundan natin ito para makita natin kung anong ruta. Sa atin, ang pinaka-goal ni immigration is really to know the routes that are being taken by these individuals for the government to act on it already. Alright? Okay. Okay, maraming salamat po, Bureau of Immigration spokesperson Dana Sandoval. Thank you, Ma'am. Salamat po, magandang hapon. Opo. Libreng bakasyon pero nauuwi sa sapilitang pagtatrabaho sa Myanmar. Yan ang bagong POGO scam na nalantad sa pinakahuling pagdinig ng Senado. Ayon kay Senator Risa Hontiveros, dinala sa Thailand ang biktima bago pilit pinapasok sa Myanmar para sa illegal na online scamming. May mga naiulat pang kaso ng pisikal at sexual na pang-aabuso. Kinumpirma ng Department of Migrant Workers na 100 at 72 Pilipino na ang na-rescue at natulungang makauwi. Yun nga, partner niya, yung sinasabi nga nila is medyo nagba-branch out na yung mga illegal POGO. Pero pag tinignan ko, yung sinasabi nila, bago daw to. Pero if you look at it closely, noong 2023, may lumabas na rin na ganitong scam din. Oo, na kala mo magbabakasyon ka. Yes, oo, magbabakasyon. Ayun pala, pagdating mo doon, mapupunta ka sa may love scam sa ibang bansa naman. Oo, so sapilitan sila nagpatrabaho. Sa pilitan eh. Kaya nga maganda makausap natin di ba iniimbestigahan to ng Quadcom, no? Na nila Congressman Ace Barbers. Yun nga kung paano to, nagbabranch out sila. Tapos ang hirap kasi, nagbigay sila ng deadline para ma-eliminate yung POGO. Kaya lang, nag-splinter sila, maliit. Oo. Tsaka, yun nga, nakakatakot dyan, kung hindi na sila kumikita for POGO, mag-aano naman sila. Di ba, may kidnapping na nga na yun na tayo pinag-uusapan. Iisipin ko, magbabakasyon itong mga tao, kala nila, usually kasi, naghahanap yan ng trabaho. So, kunyari, nag-apply sila ng trabaho sa, let's say, Malaysia or Myanmar, example lang, may trabaho sila, akala nag-aantay doon. Pagdating doon, yung pala human trafficking nga, yung pala napipilitan silang, for example, yun nga,
nagtatrabaho pala sa bar. May mga ganyan na nire-rescue eh. Pero ito kasi, magbabakasyon. So, hindi nila intention na magtrabaho. You mean, hindi nila kailangan ng trabaho. Kaya nga, maganda. Ibang profile. Oo. Ibang profile to ha, kung sinasabi mong bakasyon. Yes, oo. Kaya nga ito, sana may makausap natin. Oo. Eto nga, samantala isang bagong modus nga ng POGO ang nalantad sa Senate hearing, mga Pilipino nga na inaakit ng libreng bakasyon. Oo. So kung libre kakagatin, no? Okay, pero nauuwi sa sapilitang pagtatrabaho sa Myanmar. Ano ang masasabi ng Kongreso sa lumalalang issue ng illegal na POGO at human trafficking? At narito via phone patch si Representative Ace Barbers ng Surigao del Norte upang ibahagi ang kanyang pananaw tungkol dito. Magandang hapon po, Congressman. Hi, magandang hapon Nina, and magandang hapon Jack. Magandang hapon din po sa ating mga kababayan. Congressman, ano po ang reaksyon ninyo sa bagong POGO scam na ito na inilahad sa Senate hearing? You know, marami talagang reports kami natatanggap, no, tungkol sa proliferation itong mga illegal POGOs na ito, no. Yung iba kasi na dating pinapasok dito bilang empleyado ng mga licensed na mga POGO operators dito, hindi na po umuwi sa kanila, nagtatago na lang ho dito sa atin sa Pilipinas at patuloy yung kanilang mga ginagawang mga pang-i-scam, no, sa ating mga kababayan. Yun nga, mahirap Congressman po, no? Kasi parang dahil nga binuwag natin yung mga POGOs dito, is nagbabranch out na sila. Tama ho ba? Ganun ginagawa kasi katulad yan. May bagong scam yung pinapadala sa ibang bansa. At saka I'm sure, Congressman, aware kayo dun sa nagkaroon ng incident ng kidnapping naman po. So medyo nakakabahala ho ito, no? Dahil na, kumbaga, nasusukol na sila, nagbabranch out sila. Paano kung gagawin po natin dito, Congressman? Well, talagang tama ka dyan. Nasusukol talaga sila ngayon, kaya dahil nga sa higpit ng ating mga kapulisan. But you know, kailangan pa rin ng tulong ng ating mga kababayan, no, sa pamamagitan ng pagbibigay ng mga information nang sa ganun talagang mahuli itong mga ito. Alam mo, the law enforcers or the law enforcement units will only be effective kapag meron pong mga information o intelligence reports na kanilang pinoproseso. At dahil dyan, katulong ito sa pag-aresto dito sa mga illegal o mga scammers na ito. Marami pa rin nagtatago talaga dito, Jack, no? At hindi yan, kasi takot yan umuwi sa bansa nila dahil siguro matindi ang kaparusahan na maipapataw sa nila pagka yan ay bumalik. At ito namang pinapasok dito sa atin, sa totoo lang, no, itong mga Chinese na mga pumasok dito, ito yung mga undesirable doon sa kanila eh. Ito yung may mga criminal records doon, kaya dito sila pinadala ng mga sindikato sa POGO. Gaya ng sinasabi namin, I've been delivering several speeches in Congress since 2017. No, sinasabi nga natin na huwag tayong pumayag na gawing tambakan tayo nitong POGO na ito dahil it will breed criminality and perhaps even encourage yung syndicates, no, to prey on the innocence of the Filipinos. Yun nga, tsaka Congressman, partner ninyo. Kanina, in-interview namin, Congressman, ng Bureau of Immigration. No? Ang sinasabi nga nila is maraming back channels kasi talaga sa bansa natin kasi maraming bodies of water na pwedeng paglabasan po nila. Anong nakikita nyo na dapat magawa dito? Siguro para, kumbaga, parang nasa disadvantage tayo, Congressman. Anong tingin nyo pwedeng magawa po dito, masolusyonan yung problemang yan sa mga back channels po? Well, paniwala ko, kapag may katulong natin ng ating mga local government units, katulong natin ang mga barangay, no? Kapag may pumasok naman sa lugar nila na dayuhan, gaya niyan, mga Chinese, pwede naman dapat itimbre na kaagad sa pulis yan, no? Kumbaga, just for purposes of recording na merong dayuhan, kung ano man ang kanilang purpose dyan, hindi na natin dapat pakialaman. Pero kung merong report sa kapulisan at yung alarmed ang ating mga kapulisan sa buong Pilipinas na hinahanap itong mga personalidad nito, may mga pangalan, may mga litrato, kapag ito'y nakita,
di pwede na kaagad i-report ito sa ating kapulisan. Ayan. So, kailangan na, hindi lang whole of government Oo, approach, eh. kundi pati yung citizens, Yung community. yung community mismo ay tumulong rin dito. Yes, Kasi oo. ang dami nga nating isla. Ang Oo, hirap ang rin hirap talagang nga din talaga, bantayan Congressman, lahat eh, no? yan. Yung West Philippine Sea nga eh. Oo, hindi nga na natin tayo eh, mabantayan. di ba? Okay, sir, ano naman po ang update natin sa usapin ng RICO-style law na inyong isinusulong upang labanan ang mga organisadong krimen? Well, yan, that's a good question, Nina. No? Ito ang magiging produkto na nagawa namin sa investigation dito sa Quadcom. No? Isa sa nakikita namin na panukalang batas na itutulak natin kapag kami ay nag-wrap up na o nag-terminate na ng hearings, ay itong RICO law na patterned after the US na sa tingin namin ay isang epektibong instrumento o batas para masukol itong mga sindikatong ito. Kasama rito yung money laundering activities nitong mga sindikatong ito. Okay. Sige po, maraming salamat, Representative Ace Barbers. Salamat, sir. Thank you very much. Sumiklab ang sunog sa isang residential commercial building sa Binondo, Maynila kaninang umaga. 5:45 ng madaling araw kanina naiulat ang sunog sa Carvajal Street sa Barangay 289. Alas 5:45 nang itaas sa second alarm ang sunog o ibig sabihin kailangan ng 8 fire truck sa lugar. Bandang alas 7 ng umaga nang tuluyang maapula ng mga bumbero ang sunog. Ayon sa Bureau of Fire Protection, Manila Station 1, nagsimula ang sunog sa second floor ng gusali. Apektado rin ang third floor nito, pati na ang mga katabing establishmento. Marso na naman at kasabay ng init ng panahon ang paalala tungkol sa fire prevention. Alam ba ng ating mga kababayan ang tamang paghahanda para maiwasan ang sunog? Alamin natin ang kanilang mga sagot sa ating Masasabi. Unang-una sa mga bata, iniiwasan ko na maabot nila yung mga saksakan, yung mga magkokos ng apoy. Make sure hindi nakabukas yung mga kuryente. Kapag umalis kami ng bahay, iniiwan namin walang tao, hindi nakabukas yung stove. Kapag aalis po ako ng bahay, pinapatay ko po yung gasol. Nagpapatay po ng switches, tapos nagtatanggal ng saksak para walang maiiwan pag walang tao. Iniiwas ko po yung mga posporo sa mga bata po. Minimake sure na bago umalis ng bahay, lagi nakasara yung gas kasi lagi yun yung nagiging cause ng fire. Sa gitna ng Fire Prevention Month, mahalagang malaman natin ang tamang hakbang para maiwasan ang sunog. Ano ang dapat tandaan ng bawat pamilya at negosyo para manatiling ligtas? Makakasama natin live via phone Pachi Fire Senior Superintendent Annalie Carbajal Atienza ng Bureau of Fire Protection upang bigyan tayo ng mahalagang paalala. Magandang hapon po, ma'am. Welcome po sa Arangkada Balita, Jack Batallones po at Nina Corpus. Magandang gabi po sa inyo at sa lahat po ng sumusubaybay sa ating program. Yes, ma'am, base ho sa mga datos nyo, ano yung nagiging pangunahing sanhi ng sunog dito sa bansa, lalo na ngayong tag-init po? Sa recent data po natin, ang lumalabas ay electrical causes of fire, ang ating top cause sa ngayon. So ito po ay may kinalaman sa ating kuryente, sa paggamit ng mga appliances, at lalo't higit po itong ating sa panahon ngayon na sobrang init, andyan na naman po ang magdamag maghapon na paggamit ng electric fan. At ganun na rin po yung recent ay napapadalas ang overnight charging. Nakikita po na isa yan sa causes. Yes, Okay, yung overnight charging pala, no? Naku, sorry po ha, ginagawa Bisa ko nakakatulugan mo di ba? Oo, ano po ba yung prone sa ganyan? Baka depende rin sa charger. Make sure na yung charger na ginagamit mo ay hindi yung mga, kasi may mga peke or mababang kalidad. Ganun po ba? Yes, Ms. Nina, you're right po. Tama po. At yan po ang madalas nating na-observe na yung mga mababang kalidad nga pong chargers na maninipis yung pinaka-cable niya at alam naman po natin talaga na yung kilala naman natin yung medyo branded. Although yun nga, nagtitipid yung ating mga kababayan madalas
Kaya see to it na lang po na hindi ito i-overnight. Or kung pagod na kayo, mag-alarm po kayo para at least in an hour, ma-monitor ninyo na na-charge na yung mga cellphones natin at safe tayo the whole night. Yes, ma'am. Okay, tsaka yung mga electric fan, sabi Oo, niyo di po, ba, yung electric isa fan? yun sa mga pangunahing Dapat pinapahinga din po, pero ang kasi hirap yung iba ipahinga sa gabi, ngayon eh. di ba, syempre naka-on yung electric Yes, fan nila, opo. magdamag po hanggang magising Oo, sila same as aircon. Yes, di ba? ano ho ang payo dyan? Dapat ba may reserba ka at nagsasalitan ho ba dapat yan? Or talagang pinapahinga Kung lang? kaya naman po, sa sitwasyong ganyan, okay din naman po yon na magsalitan yung electric fans natin. However, ang ating pinupunto po ay yung see to it na pasuri nila ito or kayo mismo po na may-ari. Tingnan nyo din po yung status ng ating electric fan. Baka sa katagalan ay meron ng mga wires na nag-chip na or nag-break na at yung kanyang makina mismo. So yung sitwasyon po, yung condition po ng inyong appliance, i-consider din po natin. At tama din po na minsan, ipatayin po natin ito. Nakakulong din naman ang maging gumamit ng pamaypay. Nakaka-exercise din naman po yan paminsan. What about yung mga sinasabi minsan na sa gasol galing yung reason kung bakit nagkaroon ng sunog, gano'n rin po ba kadami? So parang lumalabas mas marami pa rin yung mga, sabi nyo nga, yung mga sinaksak kaya nakakasunog. Ano pa po yung ibang dahilan? Ang top 2 po natin is the open flame. Ito po ay may kinalaman sa paggamit natin ng kandila, gasera, yung mga naglalaro nga po ng mga bata na hindi natin nagagabayan ng posporok at lighter, or madalas din po ay mga unattended cooking. So yan po ang nakikita natin tuwing tayo ay nagkakandak ng investigation. Ituloy ko na lamang po yung pangatlo ay ember at sparks na tinatawag natin. Ito naman po yung mga upo-sigarilyo or minsan, kagaya ngayon, mainit ang panahon, dagsa ang dried na mga dahon, nagwawalis po at nagsisiga. So isa po yan sa ating pinapaalala na wag na pong magsisiga dahil ito'y maaring liparin at yung baga niya or yung ember or yung alipato nga na tinatawag, maaring dumapo ito sa mga light combustible residential areas. Ito na lang, huling tanong na lang sa akin, ma'am. Pinag-usapan namin ni partner niya, baka may mapayo din kayo tungkol doon sa mga vehicles kasi may incident na nasunog yung sasakyan niya. Just recently. Tapos, kung matatandaan nyo, ma'am, last year, yung nag-park sila dun sa may dried area, yung dried yung mga, sa may airport, yung nasunog yung mga sakyan dahil po nag-park sila sa lugar kung saan may mga dried na damo. Ano ho bang mapapayo nyo dyan, ma'am? Siyempre po, gaya ng ating observation dun sa incidentin yon, hanggat maaari nga po, kung kaya naman, doon tayo sa covered area. At iwasan din po natin na mag-iwan ng mga liquid sa loob ng ating sasakyan. At yun po, yung siguraduhin po natin na hindi tayo nasa babad na araw. And make sure din na tayong gumagamit ng mga sasakyan ay yung sasakyan natin mismo. Iwasan na po sana natin na yung nagpapamodify, nagdadagdag ng mga kung ano-anong ilaw, speakers, na hindi kino-consider yung, kumbaga, power supply. Kasi sometimes, nagkakaroon din po ng short circuit sa mga ganong sitwasyon when it comes to vehicular fires po. Okay. Naku, maraming salamat po sa mga payo and tips. I'm sure yung mga karangkada natin ay marami pong natutunan po. Maraming salamat po, Fire Senior Superintendent Annalie Carbajal Atienza. Maraming salamat po sa agarang respondi po, dahil lamang ang 911. At ngayong Fire Prevention Month, mas pinaigting ng Bureau of Fire Protection Surigao ang kanilang kampanya kontra sunog. Sa kabila ng masamang panahon, itinuloy nila ang kick-off ceremony ngayong umaga kasama ang iba't ibang ahensya ng gobyerno. May umaarangkadang balita si FMR News Surigao correspondent Reynaldo Bernades. Sinalubong ng malakas na ulan ng motorcade ng Bureau of Fire Protection Fire Prevention Month kick-off ceremony kaninang alas 7 ng umaga.
Sa kabila nito, dumalo pa rin ang mga kinatawan mula sa iba't ibang lokal at nasyonal na ahensya ng gobyerno. Nagpaalala sa City Fire Marshal Eduardo Quinto sa lahat ng Surigaanon na laging tandaan at isapuso ang mga fire safety tips para maiwasan ang sunog. Tanan ng mga fire safety tips, nila kining isod sa ilang unahon o kasing-kasing para ma-apply kinanin nila nili sa ilang mga Sa ngayon, sinasanay na rin ng Bureau of Fire Protection Surigao ang mga barangay sa tamang responde sa sunog, lalo na ang mga nasa isla na hindi agad naaabot ng mga fire truck. Mas pinaigting rin ng Bureau of Fire Protection ang kanilang kagamitan, kasama rito ang mga fire truck at breathing apparatus para sa mas mabilis at epektibo ang pagresponde sa sunog. Noong nakarang taon, iilan lang ang naitalang sunog sa mga kabahayan. Ayon kay Quinto, noong 2025, mas lalo nilang pinaigting ang pagbantay, lalo na ngayon, Fire Prevention Month. Mula sa FM Radio Surigao, Rinaldo Bernardes, umarangkada sa pagbabalita. Sa aming pagbabalik, PCO Secretary Jay Ruiz sa gitna ng tila demolition job sa kanya, nanindigang paiigtingin ang laban kontra fake news. Marami pang may init na balita sa pagbabalik ng Arangkada Balita. Traffic update ulit tayo mga karangkada. Ang nakikita nyo pa rin sa inyong mga screen ang traffic situation dyan sa Quezon Avenue, corner G. Araneta. Yung nakikita nyo sa left side ng inyong mga screen, yung hindi gumagalaw, yan yung papasok ng Del Monte at paliko naman ng Quezon Avenue. Kaya nakatigil yung mga sakyan dyan ay dahil may stoplight dyan. Samantalang yun nandito naman sa leftmost side, yan yung mga galing Skyway at paliko na ng Quezon Avenue area. Sa kanang bahagi naman ng inyong screen, yan yung paakyat ng Skyway. Maluwag pa naman ang daloy ng trapiko kung kayo ay papunta dyan sa may E. Rodriguez area, Santa Mesa area, pati na rin sa San Juan City. Inaasahang ilalabas na ng COMELEC First Division sa susunod na linggo ang desisyon sa ikalawang disqualification case laban kay ACT-CIS Representative at Senatorial Candidate Erwin Tulfo. Ayon kay COMELEC Chairman George Erwin Garcia, ito na lang ang natitirang petisyon laban kay Tulfo at maaring magkaroon ng resolusyon sa loob ng ilang araw. Mas magiging madali at abot kamay na ngayon ang paglalaro ng loto. Inilunsad ng PCSO at DFNN ang Lotomatic, isang portable point of sale device na magpapadali sa pagbili ng lotto tickets kahit sa mga lugar na walang lotto outlets. Bukod sa simpleng paraan ng pagtaya, pwede na ring magbenta ng lotto tickets ang maliliit na negosyo at individual na nagbibigay ng bagong layunin ng PCSO na palakasin ang suporta para sa kanilang mga programang pangkawang gawa habang tinutulungan ng ang gobyerno na labanan ang iligal na sugal. Para sa iba pang detalye tungkol sa Lotomatic, maaring bumisita sa kanilang website o makipag-ugnayan sa kanilang opisyal na hotline. Meron po, pero bukod dun, unahin muna natin yung mga compliance ng magiging agent. Ang kailangan po dun ay either NBI certificate or my business permit po. Pero pang meron na ho kayo dun, wala pong problema at pwede ho ninyo tawagan yung call center namin. Kung mahihirapan kayo sa NBI, makakatulong rin yung call center namin. Sa kabila ng kontrobersyang kinakaharap, nananatiling matatag si Presidential Communications Office Secretary Jay Ruiz. Git niya, wala siyang pagsisisi sa pagtanggap ng posisyon bilang PCO Chief at mas paigtingin pa ang laban kontra fake news. Narito ang report. Walang pag-aalinlangan at may paninindigan. Ganito inilarawan ni PCO Secretary Jay Ruiz ang kanyang desisyon na pamunuan ng pangunahing ahensya ng gobyerno pagdating sa impormasyon. Bagamat aminado naging biktima rin siya ng fake news sa loob ng isang linggo, mula nang maupo sa pwesto, mas determinado siyang labanan ang maling impormasyon at tiyakin na maipaparating sa publiko ang tamang balita. Ayon kay Ruiz, kailangan magkaisa ang gobyerno at media upang protektahan ang katotohanan.
Hinimok niya ang mga mamamahayag na magsanib puwersa sa laban kontra fake news at gawing mas malakas ang boses ng katotohanan kaysa sa kasinungalingan. Plano rin ng PCO na magsagawa ng mga reforma sa loob ng ahensya, kabilang ang pagpapabuti ng istruktura nito upang mapabilis ang paghatid ng impormasyon sa taong bayan. Nagsalita na ang rain or shine rookie na si Keelan Chongson tungkol sa pagkakalink niya sa BINI member na si Aya. Sa isang post-game interview, inamin ni Keelan na churchmate sila ni Aya. Nagkakilala raw sila dahil sa isang mutual friend sa Favor Church. Naging usap-usapan ng netizens ang dalawa nang manood si BINI Aya ng game ni Keelan noong Biyernes. Spotted din ang basketballista na nanood naman ng concert ng BINI sa Philippine Arena last month. Hindi man direktang itinanggi ang issue, sinabi ng 32-year-old forward na fan lang daw siya ng mga kanta ng BINI dahil isa rin daw siyang blue. Trending ang dance collab ng Nations Girl Group na BINI at ng K-pop group na ENHYPEN. Sa video challenge na pinost ng BINI kagabi, kitang sumasayaw sa latest single ng BINI na Blink Twice si Colette at ENHYPEN member na si Jake. Hindi naman nagpatalo sina Maloy at Sheena na nagpakita rin ng kanilang swabing dance moves kasama yung isa pang ENHYPEN member na si Jungwon. Umabot na sa halos 14 million ang views ng dance challenge na yan mula nang i-upload kagabi sa TikTok, Facebook at X. Ito nang ikalawang beses na nagkasama ang BINI at ENHYPEN matapos ang first dance collab nila noong 2024 kasama sina Suno, Jay at Heesung. Sa aming pagbabalik, Japanese fan na nang halik kay BTS Jin, ipinatatawag ng Seoul Police. Marami pang may init na balita sa pagbabalik na Arangkada Balita. Humingi na ng tawa ng kapitbahay na lumaso umano sa 5 aso ni Kate Bulacan sa La Union. Matatandang nitong Sabado na tagpuan ni Bulacan ang kanyang mga alaga na patay, may bula pa sa bibig, palatandaang nalason. Ayon kay Bulacan, agad dumating ang kapitbahay at humingi ng tawad. Pero hindi na ito ipiniliwanag kung bakit niya ginawa ang karahasan. Ang masaklap pa, pamangkin pa mismo ng asawa ni Bulacan ang itinurong responsable. Hinihinalang nilason ang mga aso dahil sa paratang na pumatay umano ang mga ito ng mga panabong na manok. Isa na namang nakakabahalang balita. Isang pusa naman ngayon ang pinana pero hindi na ito sa Murcia, Negros Occidental kundi dito na ito mismo sa Metro Manila, partikular sa Addition Hills, Mandaluyong City. Sa social media post ng Philippine Animal Welfare Society o PAWS, isang pusa ang walang awang pinana noong Huwebes. Ayon sa veterinary clinic na pinagdalhan ng pusa, dinala ng fur parent ang kanyang pusa doon matapos makitang may pana na nakabaon sa likod nito. Bagamat agad ginamot ang pusa, nababahala ang PAWS sa sunod-sunod na insidente ng pamamana sa mga alagang hayop. Nananawagan ng PAWS sa mga taong may impormasyon hinggil sa salarin para agad na madakip ito. At kaugnay ng balitang yan at iba pang insidente ng animal cruelty, makakasama natin sa linya ng telepono si Attorney Ana Cabrera, Executive Director ng Philippine Animal Welfare Society o PAWS. Magandang gabi po at welcome po ulit sa Arangkada Balita, Attorney Ana. Yes, good evening. Magandang gabi. Ano po ang latest na info po natin dito po sa panibagong kaso ng pamamana ng isang alagang hayop na mo, itong pusa, no, dyan sa Mandaluyong? Na-alert lang kami ng City Veterinarian nung Mandaluyong na si Doc Louie na meron ngang nagpasok nung pusa na napana din. And hindi na, unfortunately, since sobrang busy nung day na yon, hindi niya nakausap yung pet owner and hindi niya nakuha yung detalye. So, we got his go signal na i-announce na kung sino man yung pet owner na nagdala nitong pusa, baka meron siyang any information on
sino yung nagpana para makasuhan na namin. Ang sabi nila is medyo, kami rin nakakuha din kami like 5 years ago, 5 to 6 years ago ng napana na pusa, but this was in the Marikina area naman. So, wait lang So, ayun, we're trying to get more information. We're at the point na wala pa talaga masyado kaming alam. Opo. And hindi kami pwedeng makapag-file ng kaso on something na walang identity nung Yes. Miss Ana, kamusta yung pusa pala? Sorry, yun yung hindi namin nakita doon sa update. Magaling na ho ba siya? Ano ho ba? Kamusta po siya? Ay, magaling na. Operahan ni Doc Louie and then tinanggal daw niya. And then, na-release na niya on the same day. In fact, it was all good na nga. Kaya parang hindi masyadong na-focus yung kaso. Kasi usually, pag mga tao naman, di ba, ang focus nila yung animal, and then pag okay na, minsan nakakalimutan na mag-file ng case because of that. Pero POS would like to remind everyone na sana mag-file pa rin tayo ng cases kasi this way we prevent future cruelties from happening and we protect more animals. So nakabalik na siya sa owner po niya, no? Yung pusa na napana, no? Attorney? Okay. Oo, ni-release nga eh. So sobrang bilis ng release, hindi nga nakuha yung name ng pet owner at hindi na nakakuha ng detalye. And nakuhanan lang yung picture. Kaya sabi namin kay Doc Louie na Mandaluyong, pwede ba namin i-release itong picture para lang makakuha kami ng information. Sana she can step forward. Babae daw po yung nagdala, babaeng pet owner. Okay. And then, para lang ma-file na natin. Kasi yung nandito sa Mandaluyong, madali natin ma-filean yan. Yung sa Bacolod, yung kaso ng pinana na aso, wala pa rin tayong nakukuhang information there. And since mas malayo sila, baka mas mahirapan tayo mag-file. So dito sa Mandaluyong, we can file almost immediately. Yes. Attorney Ana, mag-fast forward ako din sa isang case pa. I'm sure aware kayo sa La Union, yung nilason yung 5 dogs. Pero ang sinasabi ay dahil parang ito daw yata yung pumatay do sa aso sa mga panabong na manok. Yes. Kumbaga, ang issue dito, siguro, Attorney Ana, bukod dun sa kawawa na pinatay yung mga aso, is yung responsible pet ownership. Kung sakali man talaga pinatay nga niya yung mga panabong na manok. Anong reaction niyo po dyan? Ang paalala namin sa mga tao, wag nating yung take the law into our own hands. Yung katulad niya, nagalit siya kasi napatay yung mga manok niya. Meron namang recourse. So, if merong na-damage yung aso, yung may-ari ng aso is liable for damages doon sa yung tinamong damages nung napatay yung mga manok. Yung property cost noon, i-reimburse siya, and as well as other forms of damages. So, paalala din sa mga pet owners na karamihan talaga ng animal cruelty na nakukuha naming report is because nainis na yung mga kapitbahay dahil nga marami nang nasira, maraming nakagat, ganun. So, we want really to remind everyone na walang asong gala kung walang taong pabaya. So, protektahan din natin yung mga alaga natin from yung mga ganyan na insidente. Huwag nating pabayaan, gumala-gala sila sa daan. Okay, naku, maraming salamat po, Attorney Ana Cabrera. And again, mag-a-update po kami. Sana mahuli na yung sa Murcia, pati na rin yung dito sa Mandaluyong po. Maraming salamat po. Thank you. Alright po. Simula na ang Kwaresma. Maagang nagsimba ang maraming Katoliko ngayong Ash Wednesday. Dinagsa ng maraming mananampalataya ang mga simbahan sa Metro Manila para manalangin at magpalagay ng abo sa noo. Panawagan ng simbahan sa mga Katoliko, manalangin at mag-ayuno. Stable na si Pope Francis matapos ang respiratory crisis kahapon. Pero ayon sa Vatican, kailangan pa rin niyang gumamit ng oxygen support. Sa edad 88, may chronic lung disease ang Santo Papa. Dahil dito, sumailalim siya sa respiratory therapy para labanan ang double pneumonia. Kagabi, ginamitan siya ng ventilation mask para makahinga ng maayos. Ngayong umaga, kaya na niyang gumamit ng supplemental oxygen. Patuloy siyang nagpapahinga at nagpapalakas. Ipinagdarasal ng maraming Katoliko ang kanyang tuluyang paggaling.
Pinatatawag ng South Korean Police ang isang babaeng fan dahil sa reklamong sexual harassment sa BTS member na si Jin. Nag-ugat ang reklamo sa isang fan event ni Jin matapos ang kanyang military service. Sa nasabing free hug event, isang fan ang hindi lang yumakap kundi humalik pa sa leeg ni Jin. Hindi naman naitago ni Jin ang discomfort sa pag-ninja moves na yan ng fan. Ayon pa sa Songpa Station sa Seoul, tukoy na ang nasabing Japanese fan. Pinadalhan na rin siya ng imbitasyon ng mga otoridad para magpaliwanag. Wala pang pahayag ang management ng BTS kaugnay ng insidente. Nako. Free hugs eh. Free hug. Pero Hindi yun nga lang, masabing sabay kiss. Sumobra Oo, na medyo. Medyo At saka, kita mo yung mukha ni BTS Jin. Parang talagang ayaw niya eh. Oo. Na-shock Kasi, siya eh. kumbaga, pag once na sinabi yung discomfort, talaga hindi talaga pwede yun. At saka hindi porket lalaki siya, tas babae. No, to take advantage of the situation. Kasi baka talagang na-offend siya dun sa ganung Tsaka yun klase. nga free hugs, well, Pero alam mo, siguro kung sa Pilipinas yan, niyakap pa nung ano. Niyakap siguro yan nung singer. Yes, o si Bamboo. Tingin mo. Kaya nga, pwede yan Si Rico Blanco kaya yan. Hindi, pero alam mo, kung ayaw, wag mong... walang pwedeng pilitan. reclaim. Free hugs, makontento na sa free hugs. Makontento na tayo doon. Nagtulong sina Steph Curry at Jimmy Butler para talunin ng Golden State Warriors ang New York Knicks 114-102 sa Madison Square Garden kanina. Umiscore ng 28 points si Curry habang kapwa nag-ambag sina Jimmy Butler at Brandon Podziemski ng 19 points. Lamang ang Knicks sa halftime 55-47 pero uminit ang opensa ng Warriors sa second half sa pangunguna ni Curry at Butler at tuluyang tinambakan ang Knicks. Sa iba pang laro, kapwa gumawa ng higit 30 puntos sina LeBron James at Luka Doncic sa panalo ng Los Angeles Lakers laban sa New Orleans Pelicans. 136-115 ang final score. Ito na ang ikapitong sunod na panalo ng Lakers. Narito ang iba pang resulta ng laro kanina. Yes, ito ang gusto kong balita. Ginulat ni superstar John Cena ang wrestling world matapos gumanap na heel o malakontrabidang role sa World Wrestling Entertainment o WWE. Nangyari ang big change na yan matapos manalo si John Cena sa Elimination Chamber match. Buong akala ng fans ay magiging kakampi ni John Cena ang isa pang superstar na si Cody Rhodes laban sa final boss at isa ring heel na si The Rock. Pero biglang tinry doon ni John Cena at inatake si Rhodes para pumanig kay The Rock. Dahil sa pangyayaring yan, maghaharap ngayon sina Cody Rhodes at John Cena sa WWE Undisputed Championship. Ito ang unang beses na naging heel si John Cena sa loob ng dalawang araw. Hinga ka, partner. Alam mo, pareho kayo ni Luke, magugustuhan niyo yun. Soap opera for men yan. Uy, nung bata ako, mahilig ako sa world wrestling. WWE, pinapanood ko. Kahit alam ko minsan fake. Minsan, di ba? Pero sinasabihan din ng fake yan eh. Pero naranasan ko, binalibag ako dahil naggumawa ang feature ng wrestling. Talaga? Okay. Ano nakakatawa, partner? Narinig ko nagtawanan sila sa likod eh. Kasi kahapon mo pa ito inaantay eh. Excited ako dun eh. Samantala, cameras are rolling na para sa production ng biopic na Quezon na pagbibidahan ni Jericho Rosales. Sa kanyang Instagram account, shinare ni Echo ang ilang kuha while filming. Pictures pa lang ramdam na ang emosyon ng Asian Drama King. Ang Quezon ang third installment ng Bayani Verse ng TBA Studios. Kasunod yan ng General Luna at Goyo ang Batang General. Nakatakdang ipalabas ang Quezon later this year. Okay, babawian ko pa yung mga tao sa likod. Tapusin na natin to. Okay, yan ang mga balitang umarangkada ngayong araw. Ako po si Nina Corpus. At ako naman po si Jack Batallones para hindi mahuli sa usapan, kapit lang hanggang sa susunod na Arangkada Balita.